Aga, manalangin po tayo. Let's pray. Let's pray, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito, sa inyong pagpapalang binigay sa amin, Panginoon, para kami muli ay magkasama-sama ngayong umaga sa amin pong mga pag-aaral. Nalangin po kami na kayo, Panginoon, ang mag-bless ng amin pong mga bubuksang libro. Kayo, Panginoon, na mag-bless ng mga titingnan namin at halo-kain namin ngayong umaga. Nalangin kami, Panginoon, na i-subject niyo po kami sa inyong authority, sa inyong kapangyarihan, Panginoon, na hindi po kami lumagpas sa authority ng Biblia. Salamat, Panginoon. Lahat ito binabalik namin sa inyong pangalan ngayong umaga, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. At tayo po ay magsiupo. At tawagin natin si Brother Don para sa pangunahing awitan ngayong umaga. Brother Don, please. Sa lahat naman dito, huwag niyo kalimutan always magano tayo, ang ating kamay huwag ilalagay sa ating mukha, no? Para tayo ay safe. Iano niyo 'yon para tayo ay safe sa ating no? Kung pwede maghugas, meron tayo diyan mga washrooms para maghugas tayo. Okay? So, 'yun lang, konti paalala lang sa atin. Okay? Ready ka na? Sige, let's all stand up. Pag tayo ngayon ay mag-awitan sa pagsimula natin. Pardon? Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po'y umawit at simulan natin sa hymn number 9 sa dating songbook. Ang awiting, Love Lifted Me. Awitin lamang po natin ang first hanggang third verse. The first stanza now, sing. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the Master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Chorus now. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Second stanza now. All my heart sing. All my heart to Him I give. Ever to Him I'll cling. In His blessed presence live. Ever His praises sing. Love so mighty and so true merits my soul
At sunod natin yung awiting hymn number 91 naman, Look and Live. Yeah. Awitin natin ang first hanggang fourth stanza. The first stanza now, sing, I've a message from the Lord, hallelujah. This message unto you I'll give. This recorded in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. This recorded in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Second verse, I've a message full of love, hallelujah. A message, oh my friend, for you. This a message from above, hallelujah. Jesus said it and I know it's true. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. This recorded in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Life is offered unto you, hallelujah. Eternal life thy soul shall have. If you'll only look to Him, hallelujah. Look to Jesus who alone can save. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. This recorded in His word, hallelujah. It is only that you look and live. Last stanza, I will tell you how I came, hallelujah, to Jesus when He made me whole. 'Twas believing on His name, hallelujah. I trusted when He saved my soul. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. This recorded in His word, hallelujah. It is only that we live and live. Kaya may makaupo and magsibis. Amen. Thank you very much. At this morning sa pag-start natin, importante na malaman natin ngayong umaga ang importance ng Sunday School, and especially sa kada klase natin, especially sa atin ng mga adults, ang highlight ng ating Sunday School ngayong umaga tungkol sa grasya ng Diyos. At huhukayin natin, aalamin natin yung kung ano ang ibig sabihin ng grasya, katotohanan ng grasya, at kung bakit may grasya na binabanggit sa Biblia. Yan ay malalaman natin ngayong umaga sa Sunday School ng mga adults. At doon naman sa mga high school, doon naman sa kanilang lesson, no? At pag-pray natin as we start, dahil ang Sunday ay ating pag-aaral tungkol sa Diyos. Pero hindi yon. Hindi lang yan ang pinaka-importante ito. Hindi siya basta lang pag-aaral, no? Ito ay pag-aaral na reflection ng iyong buhay. Pagkatapos ng linggong ito, ang katanungan ganito, no? Pag-uwi mo sa iyong tahanan, ang katanungan ay ganito: naiintindihan mo ba na may Diyos? Yun ang pinaka-importante sa lahat. Na makuha nyo every Sunday na tayo ay nagtitipon at paghiwa-hiwalay natin, i-reflect nyo ang tanong na yun sa inyong buhay. Alam mo ba na may Diyos? Alam mo ba kung sino ang Diyos? Alam mo ba kung bakit tayo mapapahamak? At alam mo ba na ang ating mga aksyon ay nandoon ng Diyos bilang tagahusga? No? Anong karapatan ng Diyos maghusga? Siya ang lumikha sa atin. Siya ang gumawa ng lahat. Siya ang may karapatan magsabi na ito ay tama at ito ay mali. No? Kaya,
napakahalaga na makinig kayo sa inyong mga pag-aaral sa kada ano natin. So this morning, let's all stand up, mag-pray tayo sa pagsisimula natin ngayong umaga sa ating mga pag-aaral. Let's go to the Lord in prayer. Lord Heavenly Father, we thank you this morning sa inyong napakabuting grasya, sa inyong napakabuti at napakalawak, Panginoon, na awa at pagmamahal sa amin, na kami, Panginoon, ay nandito pa buhay at nandito kami, Panginoon, para mag-aral ng inyong salita, bigyan ng oras ang pag-aaral ng inyong salita ngayong umaga, at para pasalamatan ka, Panginoon, at bigyan ka ng papuri. Lord, nalangin ka this morning, Panginoon, bigyan niyo po kami ng open hearts and minds sa pag-start ng aming mga klase. At pangalawa, Panginoon, bigyan niyo rin, Panginoon, ng wisdom at confidence ang mga teachers, Panginoon, subjected by the Word of God. Hindi po kami lalabas dito at papasailalim po kami sa authority nito. At kayo, Panginoon, ang aming goal na mapakilala at mapurihan. Wala nang iba. Salamat, Panginoon, binabalik namin ang kapurihan sa inyong pangalan, sa pangalan ng Jesus na tagapagligtas. Amen. Thank you very much. And we can divide. At yung mga matitira, stay tayo dito for our focus sa ating lesson this morning. Okay? Very important na makita natin sa ating pag-aaral ngayong umaga ang tinatawag natin na grace. Okay? So get your Bibles now, your Bibles, your copies, dahil ngayong umaga, huhukayin natin ang tinatawag nating grasya, ang grace, ang napakalawak, napakalalim at napakagandang grasya ng Panginoong Diyos. Okay? Mahalaga na matutunan natin ito for everyone na nandito ngayong umaga. It's very important na makita natin kung anong ibig sabihin ng tinatawag natin na grasya. Okay? So, kung nandiyan ang inyong mga Bibles, nandiyan ang inyong mga notebooks, tayo ay mag-aaral ngayong umaga, no? Okay? Para sa lahat ng mga nandito, let's open our Bibles on Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Diyan tayo magsisimula ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Babasahin natin from verse 1 hanggang verse 10. Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang 10. Okay? Kung nandiyan na kayo, say amen. Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang 10. Okay? So, babasahin natin ito. Let's read. How about po kayo dyan? Sa likod. Nandiyan na po kayo, Ephesians 2, verse 1 to 10. Okay? Magbabasa tayo. Verse 1. Okay? Ready? Read. And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, where in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace are ye are saved, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us, through Christ Jesus.
For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. For we, tayo, are His workmanship, created, ginawa, kanino? In Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in. Ito ang ating pag-uusapan po this morning. Very important na sa pagpasok natin ngayong umaga, magkaroon tayo ng bukas na isip pagdating sa tinatawag natin na grasya. Nauulit-ulit ito sa mga Kristyano. Narinig nyo ito dahil sa grace ng Diyos, dahil sa grasya ng Diyos, dahil sa kanyang napakalawak, napakalalim na grasya. Yun ang pag-uusapan natin ngayong umaga. No? Hindi ito technical na kailangan natin mahirapan para intindihin at sinigurado ko na yung 3 punto natin ngayong umaga ay maging malinaw at maging ganon kabilis maintindihan at maalala ng bawat isa bago tayo maghiwa-hiwalay ngayong umaga. So sa pagsimula, mag-pray muna tayo. Let's go to the Lord in prayer. Lord Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa text na ito aming binasa. Sa pagpasok namin, Panginoon, sa grace, naintindihan namin, Panginoon, na ang grace po ay inyong trabaho at hindi po ito, Lord, na ganun-ganun lang na kaya i-describe sa isang napakaikling description dahil napakarami, Panginoon, ng inyong ginawa na nasa ilalim ng tinatawag na grace, na kung hindi dahil dito, Panginoon, ay wala kaming pag-asa, wala kami, Panginoon, na tsansa na magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa grasyang ito na ipinakita nyo, na hindi kami, Panginoon, pwede magsabi na kami ang may gawa nito. Kung hindi, Panginoon, kayo ang gumawa at kami, Panginoon, ay tumanggap lamang sa inyong napakadakilang biyaya. Salamat, Panginoon, binabalik namin ang lahat ng kapurihan sa inyong pangalan ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Okay? So, napansin nyo, very tayo ngayon, very on a serious level. Dapat i-take natin yung tinatawag natin na grasya. Ano ba ang grasya? Ano ba ang itong na tinatawag natin na biyaya, no? So, sa pagsimula natin, gusto ko pong makita natin kung ano ang ibig sabihin ng salitang grasya, no? Kasi ang daming gumagamit ng word na grace, pero hindi nila binabanggit kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang grasya. Ang grasya ay isa sa pinaka-importanting bagay sa atin pong mga Kristiyano at sa konteksto ng ating kaligtasan. Pagka sinabi nating kaligtasan, mga kaibigan at mga kapatid, sinasabi natin, lahat ng ginawa dyan para ikaw ay, yung word ay maligtas. Kasi yung kaligtasan ay resulta. Resulta yon. Resulta ng ano? Resulta ng trabaho ng Diyos. Ano ang grasya? Yung trabaho ng Diyos. Doon tayo magsimula sa point na yon. Okay, ang pag-usapan natin this morning ay yung pangatlo. No? Pinag-usapan natin yung mga trabaho ng Diyos na ginawa niya para mailigtas ang tao. Una, yung tinatawag nating effectual calling, ang pagtawag ng Diyos sa kanyang mga tupa. Pangalawa, yung tinatawag natin na justification, kung saan diniklara ng Diyos na ang tao na nananampalataya sa Kanya ay diniklarang wala ng kasalanan. Hindi dahil nagtrabaho ka kaya nawala yung kasalanan mo, hindi dahil ikaw ay nagbago ng buhay kaya sinabing wala ng kasalanan mo. Sinabi ng Diyos na wala ka ng kasalanan dahil may nagbayad na ng kasalanan mo. Sino yon? Yun ang Panginoong Hesukristo. Kaya tayo tinatawag na inaring ganap. Ibig sabihin, ikaw ay pinawalang sala na
at tinanggap ka na ng Diyos, katanggap-tanggap ka na sa Diyos, sa harapan ng Diyos. No? Hindi dahil sa ginawa mo, hindi dahil nagpa-member ka, hindi dahil nag-church ka, nagpe-pray ka, nagbabasa ka ng Biblia, kung hindi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Naintindihan po ba natin? Yun ang justification. Ngayon, ito yung pangatlong trabaho ng Diyos na ginawa niya. At ito yung pinakamalaking porsyento sa lahat ng mga pinag-uusapan natin. No? Ang effectual call ay nakadepende sa grasya. Ang justification ay nakadepende sa grasya ng Diyos. Ang simula ng lahat ay ang grasya ng Diyos. Itong tinatawag natin na grasya. Kung pwede mong mailabas dyan, no, ang definition natin ng grace, the divine disposition of God wherein He saves not upon the merit of their own, but wholly by the work and merit of Christ. Ito ang i-breakdown natin ngayong umaga, and I hope hiramin ko ng kahit na 40 minutes, 50 minutes ang inyong mga tenga. Gusto ko manamnam nyo itong mga babasahin natin na salita ng Diyos. Gusto ko makita nyo ngayong umaga kung gaano tayo kaswerte. Gamitin natin salitang swerte. Gaano tayo kaswerte na merong isang Diyos na nagbigay sa atin ng awa. Kung hindi tayo binigyan ng awa, wala tayong pag-asa. No? Matututunan natin, this is a very loaded topic, pero bigyan natin ng clear definition. What is grace? Okay? Pwede pa kilabas dyan? Sa dictionary, ang ibig sabihin ng salitang grace ay ito, in simple terms. Grace is favor. Ibig sabihin nito, ang grace ay pabor. Ano ang ibig sabihin ng salitang pabor? Ang pabor ay isang mabuti, kind, at matulunging action, okay, na it goes beyond what is expected or required. Okay? Pagka sinabi natin grace, pagka sinabi natin grace, ibig sabihin nito, ang required lang sa iyo ay maging makatao, pero naging ka pang matulungin. No? Ibig sabihin ng grace ay isang bagay na ginagawa mo na mas sobra pa kaysa sa kailangan mong gawin. Nakukuha po ba natin yon? Bigyan nyo kayo ng example. For example, hindi mo naman kailangan, no? Hindi mo naman kailangan tulungan yung kaibigan mo. Di ba? Dahil parehas lang kayo nagtatrabaho, parehas kayo naghahanap buhay, pero dahil ikaw ay maawaing tao, ikaw ay merong nakabutihan sa'yo, yung konting meron ka, ibinigay mo sa kanya. So, sobra pa yung sa kailangan mong gawin. Yun ang tinatawag na pabor. Binigyan mo siya ng pabor. Binigyan mo siya ng grasya. Nakuha natin? Ang grasya ay isang aksyon na sobra pa sa kailangan mong gawin. No? Merong aleh na nakita mong nanghihingi ng pera. Binigyan mo siya ng pera. Pero bumili ka pa ng pagkain at ibinigay mo pa sa kanya. Na hindi mo tinatanong, ano ba? Asan ba yung ganito? Pati ka nagtatrabaho na hindi mo na tinanong, no? Sobra-sobra pa yung binigay mo sa kanya kaysa sa kailangan mong gawin. You see that? Yun ang tinatawag natin na grace. Ang grace ay isang aksyon, isang matulunging aksyon na gagawa ka ng isang bagay na sobra pa sa kailangan mong gawin. Sobra. Tandaan niyo yun. Hindi mo na kailangan gawin pero ginawa mo pa para makatulong ka dahil yun ang nasa puso mo. Yun ang tinatawag na grasya. Nagbigay ka ng grasya. Okay? Tandaan natin, inote nyo to, voluntary ang tinatawag nating grace. It's voluntary. Kung ikaw ay napipilitan, ano ba yan?
Kailangan ko maging mabait na tao. Kaya ako magbibigay. Hindi na yan grasya. Hindi na yung grasya, no? Napilitan ka. Ang tawag doon, nire-require mo ang sarili mo na magbigay. Requirement mo yon, no? Standard mo yon. Pero, ang grace ay hindi mo naman kailangan bigyan siya, binigyan mo pa rin. Galing sa kind and helpful na action. So, kung bibigyan natin ito ng definisyon, kailangan natin maintindihan, pagka pinag-usapan natin ang grasya sa konteksto ng ating kaligtasan. Kasi sinasabi natin, doon sa nabasa natin, Ephesians chapter 2, na dahil sa grasya tayo ay naligtas. Itong grasya na to ay tumutukoy sa ating kaligtasan. Dahil sa grasya tayo ay naligtas. Anong ibig sabihin nun? Kung ang grasya ay isang pabor, isang aksyon na sobra pa sa kailangan gawin, ibig sabihin, ang nakapagligtas sa atin ay isang aksyon na sobra pa sa kailangan niyang gawin. At yun, ang definisyon ng grasya. Okay? Gumawa ang Diyos ng aksyon, sobra pa. Sobra-sobra pa. Hindi lang maliit na sobra, hindi lang malaking sobra, sobra-sobra na mas malalim pa sa lalim ng dagat, mas mataas pa sa taas ng himpapawid, at mas malawak pa sa buong mundo. Ganon ang binigay ng Diyos na grasya para sa atin. Paano natin maintindihan? Pagka sinabi po kasing grasya, pabor, binigyan tayo ng pabor ng Diyos. Tingnan natin tong perspektibo na to. Next doon. Ang grasya, okay, tama na yan. Ang grasya ay aksyon na ginawa ng Diyos na kailangan natin maintindihan, which must be understood, na kailangan natin maintindihan sa parallel nito. Hindi nyo ba alam na merong parallel ang grace? Kung bakit napakadakila ng grace sa Bible? Kasi nakikita natin ito in parallel sa harap ng tinatawag nating the hopelessness consequence of sin. Okay? Kung wala ang hopelessness ng consequence ng kasalanan natin, hindi natin maiintindihan kung ano ba yung pagmamahal ng Diyos. Inuulit-ulit yan ng tao mahal tayo ng Diyos. Tandaan nyo, mahal tayo ng Diyos. Pero hindi yun yung pagmamahal na iniisip nila. Ang iniisip nila pagmamahal, na kahit na masama ka, mamahalin ka pa rin ng Diyos. Mali! Mali yun. Dahil kung ang Diyos ay Diyos, hindi niya mamahalin ang makasalanan. Ang gumagawa ng tiwali, ang gumagawa ng kabaluktutan, ang gumagawa ng kasamaan, hindi yun mamahalin ng Diyos. Bakit? Kasi siya ay isang Diyos na banal. Siya ay isang Diyos na pantay. Kaya kung iintindihin natin ng grace, kailangan yung maintindihan kung ano yung parallel nito. The hopelessness consequence of sin. Simulan natin ang breakdown. Ano ang hopelessness? Ibig sabihin, wala ng pag-asa. Ang kawalang pag-asa ng kabayaran ng ating kasalanan. Bakit walang pag-asa? Walang pag-asa kasi wala kahit na sa mundong ito ang pwedeng makatulong sa'yo para bayaran mo ang kasalanan mo. Maliban sa grasya ng Diyos. You see that? Tingnan natin. Isa-isahin natin. Una, next doon, ang tao ay makasalanan. Hindi ko na babasahin yung mga verse na nilagay ko dyan, pero isulat nyo na lang mamaya, reviewin nyo sa bahay nyo para makita nyo yung mga katotohanan na yan sa salita ng Diyos. Una, ang tao ay makasalanan. Yan ang katotohanan na hindi natin maiiwasan. Okay? Sunod, ang Diyos ay isang pantay at matuwid na Diyos. No? Pag nakakita ka ng isang tao na matuwid, kahit na sabihin mo, uy, baka pwede ko itong gawin na may konting kabaluktutan, hindi ka nun papayagan. Ay hindi, bro, mali yan.
Kasi may katuwiran siya. Ganun ang Diyos. Hindi niya ito tolerate ang kabaluktutan, ang kamalian. Hindi niya hayaan yon. Ang sabi sa Habakuk, sobrang linis ng mata ng Diyos para tumingin sa kamalian. Walang kamalian sa kanyang paligid. Sabi sa Psalms, siya ay isang pantay at matuwid na judge. Hinuhusgahan niya ang mga matutuwid at ang mga makasalanan, kung hindi sila tatalikod sa kanilang mga kasalanan, nakahanda ang kanyang espada. Nakahanda ang kanyang pana, ang kanyang mga palaso para sa mga taong hindi tatalikod sa kanilang mga kasalanan. Ganun ang Diyos. Isa siyang pantay at tuwid na judge. Kaya pangatlo, kung huhusgahan tayo ng Diyos ngayon, ang judgment ay guilty. Lahat ng tao ay ilalagay sa impyerno sa oras rin na ito. Kung huhusgahan ng Diyos ngayon, ang lahat ng tao, lahat tayo ay pupunta ng impyerno. No? Kung magiging siyang kung ang hinahanap natin, dapat pantayan Diyos. Dapat niligtas niya lahat. Hindi. Kung magiging pantayan Diyos, lahat tayo impyerno. Kasi ano ang dapat natin makuha? Ano ang dapat natin makuha? Ang dapat natin makuha ay kabayaran ng kasalanan. Ang dapat natin makuha ay yung equivalent ng ginawa natin. Dahil gumawa tayo ng kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang dapat natin makuha bilang tao ay kamatayan sa impyerno. Itindihin natin yun. Walang excuse dyan. Lahat dyan. Kahit si pastor, kahit ako, kahit lahat ng mga members dito ay makapagsasabi sa atin ngayong umaga na makasalanan sila. At kung makasalanan tayo, isang ibig sabihin nun, lahat tayo ay papunta sa impyerno. Walang excuse. Kahit na yung mga matataas pa na opisyalis, kahit mga hari, ay luluhod sa katotohanan ng Biblia. Walang makakaligtas sa judgment ng Diyos. Guilty. And the wages of sin is death. Ito ang sinasabi natin, wala tayong pag-asa. Hopelessness. Ito ang consequence ng kasalanan natin. Ginusto nyo yan eh. Ginusto natin to eh. Di ba? Wala namang pinilit magkasala. Lahat tayo ginusto natin magkasala. No? Bigyan ko kayo ng mga question. Next. Kaya ba natin bayaran ng ating mga kasalanan? Next, no? Okay? Next pa? Next pa, yung pa isa-isa? Okay? Una, kaya ba natin bayaran ng ating mga kasalanan? No. Bakit? Kung babayaran mo ang kasalanan mo, hindi ka lang araw-araw magbabayad. Lahat ng kasalanan mo, babayaran mo yan. Kulang pa ang ating buhay para bayaran yung kasalanan na yon. Bakit? Sigurado ka ba bukas ang kasalanan mo isa lang? Naku, sabihin ko sa iyo, hindi. Babayaran mo bawat isa doon. Pangalawa, kaya ba natin magtrabaho o gumawa ng isang bagay para mapatawad ang ating mga kasalanan? Ang sagot ay no. Dahil hindi rin ganon kahaba ang ating buhay para bayaran ng lahat ng gagawin natin na kasalanan. Pangatlo, tayo ba ay worthy bayaran ng kasalanan natin? Ito yung pinaka-importanting tanong. Bakit? Hindi tumatanggap ang Diyos ng maruming atang. Hindi ang Diyos tumatanggap ng kabayarang walang kwenta. Marumi. Ganun ang itsura natin sa Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Wala tayong pwedeng ipagmayabang. Wala tayong value sa harapan ng Diyos. At yun ang dahilan kung bakit, mga kaibigan at mga kapatid, napakaganda na maintindihan natin. Walang value
ang value natin ay hindi important sa Diyos dahil tayo ay mga rebelde at makasalanan sa harapan niya. No? Nothing we can do, next doon, nothing we can do because our life is a life of continuous sin. Continuous sin. Ito ang buhay natin. Dahil may laman tayo, pinanganak tayo bilang tao, continuous tayong magkakasala. Adi, ano ibig sabihin nun? Next doon. Then what does that mean? It means tayo ay doomed. Ibig sabihin ng doomed, papunta sa kapahamakan. Mapapahamak. We are doomed. Wala na tayong lalabasan. Walang magliligtas sa atin. Walang makapagliligtas sa atin sa ginawa nating kasalanan. Walang makapagliligtas sa atin. Ngayon, babalikan natin yung Ephesians chapter 2, verse 1 to 5. Gusto ko pong namnamin natin ito. Sa mga Kristiyano, matuwa kayo sa verse na to. Pinakita dito kung gaano kadakila ang pagmamahal ng Diyos. Look at verse 1, Ephesians chapter 2, verse 1. Kayo nooy mga patay tayo noon sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ito tayo. Ito ang itsura natin. Ang dumi natin sa harapan ng Diyos, makasalanan tayo, na dati ninyong nilakaran, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ito si Satanas, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo'y katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng iba. Intindihin niyo mabuti yung sinasabi ng verse. Noong hindi ka pa Kristiyano, mas ginugusto mong magrebelde sa Diyos, araw-araw sinasagot mo yung tawag ng laman mo na hindi mo na-realize ganoon kagrabe ang ginagawa mong kasalanan sa harapan ng Diyos. Anak tayo ng kapuutan. Ibig sabihin nun, tayo ay hinihahanda sa judgment. Yung galit ng Diyos ay ibubuho sa atin dahil doon sa mga pagsalangsang, sa mga kasalanan na ginagawa natin. Verse 4, ito yung pinaka-importante. Sabi sa verse 4, look at the word but. Ano ibig sabihin ng word ng but? Ibig sabihin nito ay kasalungat. Pero, ngunit, tingnan nyo ito mabuti ha, pero ang Diyos. Okay? Ito yung sagot. Ito yung sagot sa ginawa nating mga kasalanan. Di ba? Ang sabi ko sa inyo kanina, wala tayong pag-asa. Lahat tayo mapunta ng impyerno, babayaran natin ng lahat ng kasalanan na ginawa natin, ng mga pagsalangsang natin sa Diyos, lahat yun babayaran natin. Pero ito yung solusyon. Pero ang Diyos. But God. Ganun lang kasimple. Kompletong praise na yun. Kompleto na yun kahit hindi na natin tugtugan. Pero ang Diyos. Sino ang Diyos? Pinakilala ng verse 4. Ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa. Nakita mo yun? But God, who is rich, mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig, kanino? Sa atin. But God, who is rich in mercy, for His great love, His great and wonderful love, which He loved us. Nakita niyo? Yun yung tinatawag nating grasya. Yun yung tinatawag natin na grace. Grace, napakilagay dyan doon. God's grace
is God taking action towards our doom. Pagka sinabi natin grasya, ito yung ginawa ng Diyos para iligtas tayo. Ito yung ginawa ng Diyos para iligtas ka. Ganun kasimple. Ang grasya. Hindi natin siya kailangan pahirapin. As simple as this is, ang pinakasimpleng picture ng grace ay ang Diyos kumikilos. Ang Diyos, hindi, past tense. Ang Diyos kumilos. Ang Diyos kumilos para iligtas tayo. Ang Diyos kumilos para iligtas tayo. Pero tandaan natin, ang katotohanan dito, anong klaseng kilos yun, mga kaibigan at mga kapatid? Rescue mission. Ito ay rescue mission ng Diyos para doon sa mga taong hindi naman siya mahal, nagre-rebelde sa Kanya, walang pakialam sa Kanya, imbis na siya ang tingnan, mas inuuna yung kanilang pansariling kagustuhan, hindi man lang kinilala na sila ay nanggaling sa Diyos at sila ay biniyayaan ng Diyos sa kanilang buhay, hindi nila kinikilala, wala silang pakialam sa Diyos. Kaya tayo mga Kristiyano, the moment na makilala natin na merong Diyos na namatay para sa atin, ay isang pagbubukas ng mata, pagbubukas ng tenga, na meron palang ganon na pupuntahan tayo bilang tao dahil sa ginagawa nating kasalanan na minsan hindi natin alam kasalanan pala. Pero ang Diyos, hindi tayo pinabayaan dahil tandaan natin, ang grasya ng Diyos ay hindi lang basta aksyon. Ang grasya ng Diyos ay ginawa ng Diyos dahil siya ay isang mapagmahal na Diyos. Ito yung una nating punto. Point number 1, ang grace, ang grasya ay isang natural na aksyon ng Diyos. Natural na aksyon. Anong ibig sabihin yan? Ang grasya, ibig sabihin yan ay God took action dahil ito ay kanyang nature. Ito ay kanyang naturalisa. Ito ang kanyang karakter. Ito siya. Ang Diyos ay mapagmahal. Kaya ang Diyos nagbigay ng grasya, ng awa. Ang Diyos ay mapagmahal. Kaya makikita sa kanyang karakter, ang kanyang nature, no? Na pagmamahal. Kaya sabi sa 1 John chapter 4, and this love was manifested, pinakita yung pagmamahal na to nung binigay niya ang kanyang anak para maging pambayad. Ganun ka-specific pag sinabi natin grasya. Ang patuloy na aksyon ng Diyos para iligtas at baguhin ang tao. Ang grasya ay nagmula sa karakter ng Diyos. Hindi lang ito basta aksyon. Pag sinabi nating naturalisa, ito ibig sabihin yan. Ang ibon ay, pag sinabi nating ibon, anong ginagawa ng ibon? Lumilipad. Di, meron ring ibon na di lumilipad, ostrich. Paano yun? Penguin. Pag sinabi nating aso, anong ginagawa ng aso? Tumatakol. Ang pusa, anong ginagawa ng pusa? Nagmamyaw. Ganun na ibig sabihin natin ng naturalisa. Natural. Ngayon, pag sinabi nating Diyos, mapagmahal. Nakita niyo yan? Pag sinabi nating Diyos, maawain. Pag sinabi nating Diyos, puno ng grasya. Nagbibigay ng awa, nagbibigay ng pagmamahal, gumagawa ng aksyon. Pag sinabi natin grasya, specific hindi lang siya grace, pagmamahal ng Diyos, ang lawak nun. Ano yung pinakita sa Bible na grace na nakita natin? But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us. Punta tayo sa verse 5. Ano yung sabi sa verse 5? Ito yung ginawa ng Diyos para sa atin.
maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, patay pa tayo dahil sumusuway tayo sa Diyos. Anong ginawa niya? Binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng kanyang aksyon, ng kanyang biyaya, ng ginawa niya. Ano yung ginawa ng Diyos? Ano yung biyaya? Yung binigay niya para maligtas tayo. Yung aksyon na ginawa niya para maligtas tayo. Yun ang biyaya. Nagbigay siya ng biyaya para tayo ay maligtas. For by grace, ye are saved. No? So pag sinabi natin by grace, ano ibig sabihin nun? Naligtas ka sa pamamagitan ng biyaya. Ano yung biyaya? Blessing, pagkain, bahay? Hindi yun. Hindi yun yung biyaya na sinasabi natin. Ano yung sinasabi natin na grace? Ito yung pagmamahal ng Diyos. In this love was manifested, pinakita ang pagmamahal. Hindi lang yun. For God so loved the world. Love the world. In this was manifested the love of God. Pinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Sa pamamagitan ng ano? That He sent His only begotten Son. Sa 1 John chapter 4, that He gave His Son to be a propitiation bilang pambayad sa ating mga kasalanan. So ano ibig sabihin ng pagmamahal ng Diyos? In-establish natin na ang grace ay aksyon ng Diyos na nagmumula sa kanyang kabutihan, nagmumula sa kanyang pagmamahal, sa kanyang merciful nature. Siya ay puno ng grasya at nung nakita niya yung ating problema, nung nakita ng Diyos ang ating problema na tayo ay magbabayad ng ating mga kasalanan at wala tayong pwedeng magawa para bayaran ito, lahat ng tao papunta sa impyerno. Nung nakita ito ng Diyos, sabi niya sa verse na yan, nagbigay siya ng biyaya. At yung biyaya na yon ay nang pinadala niya ang kanyang anak na si Kristo. No? Ang solusyon, pinadala ng Diyos ang kanyang anak. Ano yon? Yung action na yon ang tinatawag natin na grasya. Kaya sinasabi sa Biblia, sapat na ang grasya ng Diyos. Bakit? Kasi sapat na binigay niya si Kristo. Wala ka ng iba pang hanapin. Hindi reliyon ang kukumpleto sa'yo. No? Hindi kaalaman ang kukumpleto sa'yo. Ang kukumpleto sa'yo ay yung ginawa ni Kristo sa krus. Pag namatay ka man, sigurado ka, nakasama ka ng Panginoon sa kalangitan. Wala tayong pagdududa. No? Bakit? Kasi sigurado tayo kay Kristo. Kaya pag sinabi natin grasya, saan ito nagmula? Sa nature ng Diyos na mapagmahal. God's grace is God's nature of being loving and kind and merciful. Number 2, ang grace ng Diyos is a free action to save man. Kailangan natin i-emphasize na ang grace ay hindi dahil napilitan ng Diyos. Hindi daw dahil ang Diyos ay napilit. No? At hindi rin dahil tatanggap ka, magbabago ka, kaya ka ililigtas ng Diyos. Walang nakita ang Diyos sa atin para maging dahilan para tayo iligtas. Kaya hindi po dahil tatanggap ka ngayon, kaya namatay si Kristo noon pa lang. Hindi po. Ang tanging dahilan na tinitingnan natin ay yung sinasabi sa verse 8. Ephesians chapter 2 verse 8. Ano yung sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8? Tingnan niyo sa inyong mga Bibles. Anong sinasabi diyan? Hanggang verse 10, babasahin natin. Read with me, Ephesians chapter 2, verse 8. Ang sabi diyan, sapagkat sa biyaya'y kayo'y naligtas.
sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya, yun ang ating ginawa. Pinanampalatayahan lang natin. May ginawa ka ba doon? Wala, nanampalataya ka lang. Saan ka nanampalataya? Sa tapos na trabaho. Sa tapos na gawa. Ang nakapagligtas sa iyo, hindi yung pagtanggap mo dito. Ang nakapagligtas sa iyo, yung ginawa ni Kristo. Pinaniwalaan mo ngayon. Pinaniwalaan mo. Inilagay mo yung tiwala mo sa isang tapos na trabaho ni Kristo. Ano yung tinapos na trabaho ni Kristo? Sabi ng Panginoon, ang gusto ng Ama, ibigay niya yung kanyang anak para maging pambayad ng kasalanan. Anong ginawa ni Kristo? Namatay siya sa krus para bayaran ng ating kasalanan. Nung namatay siya, sabi niya, tapos na. Anong ibig sabihin nun? Past tense. Babayaran niya pa lang? Hindi. Bayad na. Nakuha natin? Bayad na. Ang gagawin mo na lang, ilagay mo na lang yung tiwala mo sa ginawa ni Kristo. Wala ka ng iba pang hahanapin pa. For by grace are ye saved through faith and not of yourselves. Ito ay regalo ng Diyos. Regalo ng Diyos. No? Kung yung regalo sa iyo ay pinagtrabahuhan mo, hindi yun regalo. Tawag doon, sweldo. Award. Hindi yun regalo. No? Kung yung regalo sa iyo ay dahil deserving ka, anong tawag doon? Award. Meron kang award. Most diligent. O, di ba? Hindi na yung regalo. Ang regalo ay libreng binigay. Hindi mo ginusto, wala kang sinasabi, binigay sa yung libre. Wala siyang hinihinging kapalit. Niregalo niya yun sa'yo. No? Dahil kung ang regalo ay merong bayad, hindi yung regalo, anong tawag doon? Binili. Binili tayo. Hindi. Pag sinabi nating regalo, libreng binigay ng Diyos. Kaya ang sabi dun sa una ng Ephesians chapter 2, makasalanan pa tayo, pero binigyan tayo ng buhay kay Kristo. Makasalanan pa. Madumi pa tayo. Rebelde pa tayo sa Diyos. Gumagawa pa tayo ng kasalanan. Binigyan tayo ng bagong kaisipan at buhay ng Diyos. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, kung ikaw ay nangangati na makilala, maintindihan yung gospel, maintindihan kung sino ba si Kristo, bakit ito ginawa ni Kristo, at bakit ito ang binigay ni Kristo para sa atin yung kanyang buhay. Kung ikaw ay merong ganyang kaisipan, magpasalamat ka sa Diyos, kumikilos sa iyo ang Holy Spirit dahil dinadala ka niya saan? Sa katotohanan ng mabuting balita na ang tao pala ay merong pag-asa. Saan? Sa Baptist? Hindi. Sa mga activities natin dito, hindi. May pag-asa kay Kristo. May pag-asa sa ginawa ni Kristo sa krus. At kung sino man ang maniniwala doon sa ginawa niya sa krus, yun ang magiging pambayad sa kasalanan mo. Wala ka nang kailangan pang paano yun? Hindi ko nararamdaman na ako ay bago na. Hindi mo kailangan maramdaman. Walang lalabas na pakpak dyan para sabihin na, ay, ligtas ka na. Wala. Hindi mo makikita yan. Bakit? Isa lang ang katotohanan. Naintindihan mo na ang Diyos ay Diyos na galit sa kasalanan. Ngayon, meron ka ng freedom, kalayaan, para magsabi ng no sa kasalanan. Pwede mo ng talikuran, tanggihan ng kasalanan. Bakit? Kasi kilala mong may Diyos. Alam mong si Kristo ay nagbayad sa krus para sa kasalanan na maglalagay sa iyo sa impyerno. No? Hindi mo kailangan ng pang-member o magbayad o kahit anong gawin mo. Ang sabi dito, ang grasya ng Diyos ang nagligtas sa iyo. Gustuhin mo man o hindi, ginawa ng Diyos ito para iligtas ka. Kahit gaano ka pa kasama, tatanggapin ka ng Diyos, hindi ka itatakwil ng Diyos. Dahil ang sabi niya, sa verse 4, but God, who is rich, mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking, dakilang pag-ibig para sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan, binigyan niya tayo ng pag-asa.
Binigyan ka niya ng choice. Talikuran mong kasalanan mo, sumunod ka sa Kanya, manampalataya ka kay Kristo, o magpatuloy ka sa araw-araw mong buhay at mamatay ka na ang pupuntahan mo doon sa kadagat-dagatang apoy na pagbabayaran mo kasalanan mo araw-araw. Hindi nire-require ng Bible na pag ikaw ay naligtas, hindi ka na magtatrabaho. Sino nag-iisip ng ganyan? Wala. No? I-pursue mo yung mga dreams and careers. Pero habang pinupursue mo yung dreams and careers mo, huwag mong kalilimutan ng Diyos sa buhay mo na nagbigay ng lahat at ng kaligtasan na binigay ng Diyos para sa'yo. Ibahagi mo si Kristo na pwedeng makapagligtas pa sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. No? Hindi mo kailangan umalis sa pag-aaral. Hindi mo kailangan tumigil sa pag-aaral dahil Kristiyano ka na mali. Mas lalo ka magpatuloy sa pag-aaral mo. Bakit? Dahil para maipakilala mo si Kristo sa lahat ng ginagawa mo. Hindi ka magiging Kristiyano. Ginawa kang Kristiyano. Kaya mabuhay ka bilang isang Kristiyano. Mag-business ka. I-pursue mo yung mga gusto mong career. Pero iiwas ka sa kasalanan kasi ang Diyos mo galit sa kasalanan. At alam mo, ang kasalanan magdadala sa iyo sa kapahamakan. No? Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace are you saved through faith, and not of yourself," hindi sa iyong sarili, ito ay gift of God. Verse 9, hindi daw ng ano? Hindi sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Upang ang sino man ay wag magmalaki. Ibig sabihin, hindi yung identity natin, hindi yung status mo, hindi yung role mo sa mundong ito, hindi yung tayo, hindi rin yung kaya mong gawin, hindi yung gagawin mo, hindi yung ma-achieve mo, o yung mga attempt natin na maging mabuti at sundin ang mga batas ng Diyos kung bakit tayo naligtas. Hindi yun. Sabi sa verse 10, sapagkat tayo'y Kanyang, look at this, pinakamahusay na gawa. Tayo'y Kanyang pinakamahusay na gawa. Workmanship. Tingnan niyo yan. Pagka sinabing workmanship, ibig sabihin, ito ay iyong masterpiece. No? Kung ikaw ay isang pintor, ito yung painting mo, ikaw ang gumawa niyan. Sa'yo naka-attribute yan. Ganon rin yung sinasabi dito. Tayo ay trabaho ng Diyos. Tayo yung pinakamahusay niyang gawa. Na nilalang niya kanino? Kay Kristo Jesus. Para saan? Para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Mga kaibigan at mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi lang konsepto na inuulit-ulit natin sa ating simbahan para magmukha tayong Kristiyano. Ang kaligtasan ay isang katotohanan para sa ating mga Kristiyano na naiintindihan natin ang Diyos ay nagbigay ng grasya. Malayang binigay ang Kanyang buhay. Kapalit natin doon sa krus ng Kalbaryo. Imbis na tayo yung patayin, siya yung namatay para sa atin. Ito yung tinatawag nating substitution. No? Ano yung na-substitute? Makasalanan ka, si Kristo ay nabuhay ng isang malinis na buhay. Walang kasalanan. Yung kabutihan niya ay ginawang parang balabal sa atin. Itinakip. Pero yung kasalanan natin, inilagay sa Kanya. I-establish natin yon na ang grasya ay isang aksyon ng Diyos na malaya niyang binigay. Hindi natin siya pinilit. Hindi dahil sa gawa natin, hindi kung sino tayo, no? Dahil pinanganak ka sa ganitong pamilya,
Sa Kristiyanong pamilya, kaya ka maliligtas. Hindi. Kahit na sa Kristiyanong pamilya ka, pwedeng wala kang pakialam sa Diyos. Kaya ka dinadala sa simbahan para makilala mo na may Diyos. Di ba? Para pagpunta mo sa trabaho, pagpunta natin sa ating mga trabaho, mabubuhay ka na pinapakilala ang Diyos na ikaw ay isang tao na may Diyos, na kilala mo na may galit ang Diyos sa kasalanan at alam mo na may kaligtasan kay Kristo. Isinasabuhay mo yun. Di ba? Hindi lang mga pastors at mga preacher ang nagpipreach ng gospel. Ikaw ay nagpipreach ng gospel. Lahat, kahit yung mga policemen, yung mga nagko-construction sa daanan, pag may oras sila, nag-share sila ng gospel. Anong excuse mo? Hindi ako pastor. Hindi nga lang pastor nag-share ng gospel. Lahat ng Kristiyano nag-share ng gospel. Wala tayong excuse. Lahat tayo ay kinomisyon ng Diyos para ipakilala na merong grasyang binigay ang Diyos na hindi mo kailangan pagtrabahuhan. Maraming reliyon ngayon na nagsasabi, gawin mo to para maligtas ka, mga kaibigan. Sabi sa Biblia, ang kaligtasan ay hindi mo pinagtrabahuhan. Hindi mo kayang tubusin, hindi mo kayang bilhin, hindi mo kayang pagtrabahuhan. Bakit? Kasi tapos na. Tapos na ito. Tapos na siya. Ano na lang ang gagawin mo? Sabi sa John, believe. Manampalataya sa ginawa ni Kristo. At ikaw ay maliligtas. God freely took action to save us. Which moves us to the last point. Kung saan magfo-focus tayo sa kalaliman ng pagmamahal ng Diyos sa tao. No? Tapos na natin Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. Ngayon, mag-iiba tayo ng verse ng konti. Okay, number 3, kung pwede mo dyan doon pakilabas, ito ang grasya. Ano ulit yung una? Ang grasya ay isang natural na aksyon ng Diyos. Yung ano pangalawa natin? Ang grasya ay isang malayang aksyon ng Diyos para iligtas ang tao. Walang pumilit sa Kanya. Walang nag-require sa Kanya na mamatay siya sa krus. Kung hindi, kusa niyang binigay ang Kanyang buhay. Kusa niyang binigay ang Kanyang sarili. Kusa siya nagplano, ibigay yung Kanyang anak para iligtas ka. Hindi mo siya pinilit. At wala kang ginawa para iligtas ka ng Diyos. Nakita niyo yun? Grasya lamang. Dahil, nagmula sa Kanyang awa. Nagmula sa Kanyang pagmamahal. Nagmula sa Kanyang natural na pagmamahal. Pinakahuli, number 3. Ito ang grasya. Pag sinabi natin grasya, grace is God giving His Son to die for undeserving sinners. Ito yung pangatlo. Ito ibig sabihin ng grasya. Pag sinabi natin ng grasya, unmerited, wala kang ginawa para makuha ito. Walang meron ka na pwede magsabi na kaya ito binigay ng Diyos dahil meron ka nito. Wala. Unmerited, yun ang ibig sabihin nun. Pero, ang grasya ay binigay rin. At ito ay undeserved. Ibig sabihin, hindi natin ito dapat makuha. Ito yung tinatawag kaninang pabor. Sobra pa sa dapat gawin ng Diyos. Ang dapat gawin ng Diyos, singilin tayo sa ating mga kasalanan, sa impyerno. Yun ang dapat niyang gawin. Pero, binigyan tayo ng pabor. Pabor. Na namatay pa rin tayo, pero hindi tayo yung pinatay. Si Kristo. Nakita niyo yun? Hindi ikaw yung pinatay. Si Kristo yung pinatay sa krus. Bakit? Para bayaran ang kasalanan. Bakit pa kasi kailangan bayaran ng kasalanan? Kasi kung hindi ka papatawarin ng Diyos, impyerno ka. Pero para mapatawad ka ng Diyos, kailangan mabayaran ang kasalanan natin. Kung siya ay isang pantay na Diyos, kailangan bayaran ng kasalanan. Hindi niya pwedeng, okay, sige, wala ka ng kasalanan, erase ko na. Ano yun? Joke ang kasalanan. No? Pag nakapatay ka, pwede ka lang magsabi ng sorry. Hindi. Pagbabayaran mo yun.
Hindi ka makakatakas dyan. Nagsinungaling ka? Para ako nagsinungaling. Okay lang yun sa tao. Okay lang, wala naman nasaktan Pero sa harapan ng Diyos, sabi sa Revelations 21:8, may parte ka sa kadagat-dagatang apoy. Ganun kagalit ang Diyos sa pagsisinungaling. Ganun ang standard ng Diyos kumpara sa atin. Kahit sabihin pa ng tao na okay lang yan, sa Diyos, impyerno ang kalalagyan niyan. Ang sabi nga ng ngayon nung isang meme, choose your hard. No, di ba? Ikaw pumili ng gusto mong paghihirap, no? Intindihin mo yung kasalanan mo sa harapan ng Diyos at sumuko ka na sa Diyos o habang buhay ka magdusa sa impyerno dahil sa kasalanan mo. Piliin mo kung ano mahirap. Mahirap sumunod sa Diyos. Mahirap tanggapin na makasalanan ka. Pero mas mahirap na malaman mo isang araw, pag mulat ng mata mo, mainit. Alam mo na kung nasaan ka. Bakit? Deserving tayo ng impyerno. Di ba? Ang kasalanan ay hindi biro. Hindi biro ang kasalanan. Kaya pag nasa loob ka pa lang ng bahay, yun ang nilagay ng Diyos na institusyon para turuan ka ng tama at mali. Dahil paglabas mo ng bahay, ang gobyerno na ang institusyon para magpatupad ng tama at mali. Paano kung gumagawa siya ng mali at hindi siya nahuli ng gobyerno? Sikreto yung ginagawa niyang kasalanan. Ang Diyos, ang final na huhusga sa kanya habang buhay sa impyerno. See that? Walang makasalanan na makakatakas sa paghuhusga ng Diyos. Kaya kung naintindihan natin yon, ganon kasarap mabasa itong John chapter 3 verse 16. Dapat nga kabisado natin to Sabi sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ganon na lamang. Ipinapakita niya sa atin, ganon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Na anong ginawa niya? Binigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang manampalataya sa kanya, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Hindi na mapapahamak. Napakasimpleng basahin ito. Pero baka nakakalimutan nyo, grabe ang ibig sabihin ng He gave His only begotten Son. Yung lalim at importansya kung papaano ginawa ng Diyos at kung anong ibig sabihin nang binigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak. Baka magulantang kayo dito sa next verse na babasahin natin. 1 Peter chapter 2 verse 24. Ganito kagrabe ang ginawa ni Kristo para sa atin. 1 Peter chapter 2 verse 24. On your Bibles please. Okay? Andito tayo ngayon para makilala natin ang Diyos. Para makilala natin si Kristo, no? I-reserve natin itong time na to para aralin kung sino siya. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Adala kayo sa amen. Sabi sa verse 24, pakinggan nyo mabuti, namnamin natin mabuti. Siya mismo ang nagdala. Kusang loob, hindi napilitan, pinili niya. Kusang loob, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy. Ano yung punong kahoy na yon? Sa krus ng Kalbaryo. Kusang loob. Pinili niyang kunin yung kasalanan mo saan? Sa kanyang katawan. Na parang siya yung nagkasala, siya yung makasalanan. Sabi siya sa susunod, upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan. Ang tanong, namatay ka ba sa mga kasalanan? Yes! Bakit? Kasi ngayon alam mo na masama ang kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya patay na sa iyo ang kasalanan. Pero alam mo ba, dahil patay ka na sa kasalanan spiritually, totoo rin na pinatay ng Diyos si Kristo dahil sa kasalanan na ginawa natin. Sabay tayo. Si Kristo pinatay sa kanyang katawan, dala ang kasalanan natin.
tayo naman ay namatay na sa kasalanan sa ating spiritual. Na pag tumingin tayo ngayon sa kasalanan, nakikita natin, makakasira to sa akin. Noon wala tayong pakialam, gagawin ko to, okay lang. Sabi dito, upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay saan? Mahalaga to. Mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Nakita niyo yung contrast, no? Mamatay sa kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Kaya mga Kristiyano, mga kaibigan at mga kapatid, kung ikaw ay ligtas na at kilala mo ang Panginoon, ang sabi mo, naniniwala ako sa ginawa ni Kristo sa krus, ligtas ka na. Ano susunod doon? Sumunod ka sa Diyos. Tumalikod ka sa kasalanan, mabuhay ka saan? Sa katuwiran. Kahit na yung mga kaopisina mo, kaklase mo, ay gumagawa ng ganitong bagay, alam mo na, katiwalian. Sa eskwelahan, merong ganyan, no? Hindi ka tatayo kasama nila. Bakit? Kasi tumatayo ka saan? Sa katuwiran. Bakit? Kasi Kristiyano ka na. Na kay Kristo ka na. Isa ka ng bagong nilalang na ngayon mas pinipili mo ang Diyos at ang kaayusan at ang katuwiran kaysa sa kamalian. Pero kasi ganito justification yan. Gina-justify mo ang hindi mo dapat i-justify. No? Mga kaibigan at mga kapatid, highlightan nyo to. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Willingly, kinuha niya yung ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo para tayong mga rebelde, tayong mga makasalanan, ay mamatay sa ating mga kasalanan. Kung saan, tandaan natin ito, binayaran ni Kristo yung utang. Binayaran ni Kristo yung kasalanan mo. Binayaran ni Kristo para tayo ay mabuhay ng matuwid. At bawat latay, bawat palo, bawat mura sa Kanya, bawat suntok sa Kanya, ang sabi niya sa verse na binasa natin, para gumaling tayo. Para linisin tayo. Ang misyon niya, kung bakit siya pumunta sa krus ng Kalbaryo, halos wasakin yung kanyang katawan, ay para iligtas tayo, patawarin tayo ng Diyos, at maibalik tayo sa Kanya. Dahil, mga kaibigan at mga kapatid, kung hindi dahil kay Kristo, hindi tayo makakabalik sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Kahit na mag-pray ka, hindi yun papakinggan ng Diyos. Bakit? Dahil wala kang connection sa Diyos. Ang connection natin sa Diyos si Kristo. No? Sabi sa Bible, no man cometh to the Father but by me. Ano ibig sabihin nun? Kung hindi ka mananampalataya kay Kristo, nagpe-pray ka, walang nakikinig ng prayer mo. Bakit? No man cometh to the Father but by me. Walang nakakarating sa Ama kung hindi dumaan sa akin. Si Kristo ang central figure ng Christianity. No? Hihiwalay tayo dun sa mga nagsasabing let's be practical, no? Kasi matagal na rin to at naging tradisyon ng mga Baptist na ang tingin nila tayo na lang ang tanging, no? Tama. At may kaligtasan na tinuturo. Pero no. Hindi lang tayo. May mga kapatid tayo sa Panginoon sa ibang denominasyon. Dahil may iisa lang tayo na central figure. Sino 'yon? Si Kristo. No? May pagkakaisa tayo saan? Kay Kristo. Dahil si Kristo, mga kaibigan at mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit tayo naging Kristiyano. Kung bakit tayo napatawad ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Kung bakit tayo nakabalik sa Diyos dahil
sa ginawa ni Kristo sa krus. Galit ang Diyos sa atin eh. Paano tayo makakapag-pray sa Kanya? Kung hindi dahil ginawa ni Kristo yung sa krus, at kung sino man ang manampalataya sa Kanya, ay ililigtas niya, lilinisin niya. Dahil malinis na tayo, idideklara ka ng Diyos na walang kasalanan. Justification, nung Sunday pinag-usapan natin. Dineklara ka na wala kang kasalanan. At dahil wala ka ng kasalanan, ang tanong, galit pa ba ang Diyos sa'yo? Yes or no? Hindi na. Bakit? Kasi may nagbayad na. Nasatisfy na yung justice. No? Yung galit nung napatayan. Napatay mo yung kamag-anak ko. Kailangan mong magdusa. Nabayaran na yon. Nasatisfy yon. Nawala yung galit na yon. Bakit? Kasi ibinuhos na lahat kay Kristo yung dapat ibuhos sa atin. Ganon ang pinapakita dito. Bawat latay na meron si Kristo, ang purpose nun para pagalingin tayo, para iligtas tayo. 1 Peter chapter 3 verse 18, susunod lang na chapter. 1 Peter chapter 3 verse 18. Andiyan na kayo, say amen. 1 Peter chapter 3 verse 18. Andiyan na po ba kayo? Amen. Basahin natin ang verse 18. Look at this. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan. Ang isang matuwid dahil sa mga hindi matuwid. Nagdusa ang isang matuwid dahil sa hindi matuwid. Ano ang rason kung bakit niya ginawa yon? Upang kayo ay madala niya saan? Sa Diyos. Ibalik tayo sa Diyos. Dahil yung kasalanan natin ang nakapaghiwalay sa atin sa Diyos ayon sa Isaiah. Naintindihan po ba natin? Yung mga nandiyan sa likod. Naintindihan po ba natin? Yun ang nakapagbalik sa atin sa Diyos. Yung kamatayan ni Kristo sa krus. Ang hirap intindihin. Paano tayo napatawad ng ganun-ganun na lang? No? Paano tayo naibalik ng ganun-ganun na lang? Paano nangyari yun? Dapat ba ako trabaho? Hindi. Kung naligtas ka na, hindi doon sinabi ng Diyos na magtrabaho ka bilang Kristiyano. Hindi po trabaho ang Kristiyano. Ang Kristiyano ay isang buhay. Buhay. Tandaan yon. Kung ngayon nahihirapan kayo, ano ba yun? Ang hirap maging Kristiyano kasi mali ang perspective ninyo sa pagiging Kristiyano. Hindi ito pagtatrabaho kasi ginawa na ni Kristo ang lahat na trabaho na kailangan para patunayan na ikaw ay ligtas na. Hindi mo na kailangan pang pagtrabahuhan yan. Mabuhay ka lang bilang isang matuwid na tao na sumusunod sa Diyos. Ganon ang isang Kristiyano. Yun ang grasya na binigay ng Diyos. Siya ay nag-suffer, let's use the word suffer. Siya ay nag-suffer, nagdusa siya, once and for all. Tinapos niya yun. Isang matuwid para sa hindi matuwid. Isang walang kasalanan para sa makasalanan. Isang malinis para sa marumi. Nakita niyo? Si Kristo para sa atin. Anong purpose? Para tayo ay maibalik sa Diyos. Nakakasunod po ba mga kapatid? Ito ang grasya. Ang grasya ay ang aksyon ng Diyos, libre, walang bayad, hindi mo pinagtrabahuhan, pero hindi mo deserve. Hindi ka dapat ito bigyan, pero binigyan ka. Ano yung grasya na yon? Nang binigay niya ang kanyang anak para bayaran ang kasalanan mo. Yun ang grace. When we talk about grace, it's not love. It's not just love. Be specific. What is grace? Grace is when God
gave His only begotten Son to be a payment for your sins. Hindi mo deserve, hindi mo pinagtrabahuhan, wala kang pwedeng sabihin na meron ka, kaya ka binigyan ito. Kung hindi, dahil mapagmahal ang Diyos, maawain ng Diyos, kaya binigay niya ang kanyang anak, kapalit mo, para durugin sa krus ng Kalbaryo, para mabigyan ka ng kaligtasan. You see that? As we close, let's read Revelation chapter 7, verse 13 to 15. Revelation chapter 7, verse 13 to 15. Revelations? Yan ang pinakahuling book sa Bible, kaya hindi kayo mahirapan yan. Okay, Revelation chapter 7, verse 13 to 15. Are you there? Say amen. Amen? Hindi na karamihan? Basahin natin verse 13. Sabi sa verse 13, at sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na may suot ng mapuputing damit, sino ba sila? At saan sila nanggaling? Tandaan nyo ito mapuputing damit na mahaba. Tingnan nyo ito mabuti, underline nyo yan. Mapuputing damit na mahaba. Saan sila nanggaling? Verse 14. Sinabi ko sa kanya, Ginoo, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ano yon? Ang mga ito, pakinggan nyo ito ang mga ito, ang nanggaling sa malaking kapigatian. At naghugas ng kanilang mga damit, yung maputi na yon, ay hinugas na damit, pinaputi ang mga ito sa pamagitan ng ng dugo ng kordero. Kaya't sila nasa harapan ng trono ng Diyos, naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo, at siyang nakaupo sa trono ay kakanlungan sila. Sinasabi dito na ang mga Krisyano ay hindi nakarating sa kalangitan sa trono ng Diyos dahil sa ginawa nila, sa meron sila. Kung hindi dahil may naghugas ng damit nila. Sino yon? Si Kristo. Yung dugo ng Panginoong Jesucristo ang naglinis ng ating mga damit. So, bigyan ko kayo ng picture. Ang dugo ni Kristo ang naghugas. Yung kanyang kamatayan, ang nagpaputi. Ang sabi nga ng Isaiah, white as snow. Kasing puti ng yebe. No? Kasing puti ng snow. Walang tuldok, walang mancha. Maputi. No? Pagdating sa krus, ito yung pinakamagandang nangyari. Nung tumingin ng Diyos kay Kristo, ang nakita niya yung kasalanan natin. No? Ang nakita niya yung kasalanan natin, walang labis, walang kulang, bit-bit ni Kristo, nakabayubay siya sa krus, nakapako siya sa krus, dala niya yung kasalanan nating lahat. At pinatay siya doon, dala yung kasalanan natin. Pero nung tumingin sa atin ng Diyos, ang nakikita niya sa atin, yung damit ni Kristo na sinuot sa atin. Yung damit na yon ang tinatawag nating katuwiran ni Kristo. Nabuhay siya ng isang matuwid na buhay, hindi siya nagkasala, para yung kalinisan na yon, ipalit sa karumihan mo. Tinanggal niya yung kanyang damit, idinamit niya sa'yo, at yung karumihan mo, inilagay sa damit ng Diyos. Kaya nagkaroon ng substitution. Pag tumingin ang Diyos kay Kristo, dala niya kasalanan mo. Pag tumingin ang Diyos sa atin, dala natin ang kalinisan ni Kristo. Nakita niyo yun? And that's what we call the doctrine of substitution. Ang grasya, ulitin natin, ay nagmula sa nature ng Diyos. Dahil siya ay isang loving and kind God. Ang grasya ay isang libreng aksyon. Kusang pinili ng Diyos. Dahil ang pabor na to,
ay sobra pa sa dapat mong makuha. Ang dapat mong makuha, impyerno, pero gumawa ang Diyos ng aksyon na sobra pa sa dapat sa'yo ibigay. Niligtas ka niya. Pangatlo, ang grasya ay ang libreng kusang pagpili ng Diyos na ibigay ang kanyang bugtong na anak para mamatay sa mga makasalanang hindi dapat matanggap ang ganitong klaseng biyaya. Pero binigay ito sa atin, kaya ito tinawag na biyaya. Isang pabor na hindi natin deserve. Let's close with this quote. Doon, pwede pakilabas. Grace is God's action to save men. It's unmerited and undeserved and is completed and accomplished solely by the work and merit of Christ. Pagka tinanong ka, paano ka naligtas? Huwag mo sa akin isasagot dahil nag-pray ka kaya ka naligtas. Hindi ka maliligtas ng prayer mo. Pag tinanong kita, bakit ka naligtas? Huwag mo sa akin sabihin dahil Kristiyano ang magulang mo. Kamag-anak mo, Kristiyano, kaya ka naligtas. Hindi. Pag tinanong kita, bakit ka naligtas? Ang gusto ko marinig mula sa inyo, dahil may isang maawaing Diyos na binigay ang kanyang anak para mamatay sa krus, bayaran na aking kasalanan, para patawarin ako ng Diyos, iligtas ako ng Diyos, at ibalik ako sa Kanya. Yun ang grasya ng Diyos. Amen? May natutunan kayo ngayong umaga? That's the grace of God. Kaya kinakanta natin, the love of God ay hindi mo kayang maipinta kahit gamitin man ang tubig ng dagat para ipangsulat at ipangpinta. Hindi pa rin kaya ma-describe ang kagalingan at kadakilaan ng grasya ng Diyos o yung kanyang aksyon para iligtas ang tao. Para hindi kayo mahirapan pagka sinabing grasya, sabihin nyo, ang ginawa ng Diyos para iligtas ang tao. Ano ang grasya? Pagmamahal ng Diyos. Ano ang pagmamahal ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos para iligtas ang tao. Huwag na natin palugoy-lugoyin. Let's be specific. What is the love of God? The action that God gave His Son to pay for our sins. Yun ang grasya. Bakit na sinasabi natin, araw-araw may grasya ang Diyos? Dahil may kapatawaran na kay Kristo. Araw-araw may kapatawaran sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya araw-araw may biyaya. Yung buhay mo binigay pa sa iyo ngayong umaga para bigyan ka pa ng pag-asa na magbago at bumalik kay Kristo. Kung wala ka pa ngayon, kaibigan, kay Kristo at hindi mo pa sigurado na ikaw ay mananampalataya kay Kristo at hindi mo pa sigurado na ikaw ay pupunta sa kalangitan, nakasama ang Panginoon. Kung hindi ka pa nakakasigurado, mga kapatid, hindi mo na kailangan mag-isip pa, pahirapan ang sarili mo. Ang sabi ng Biblia, ilagay mo yung tiwala mo sa ginawa ni Kristo sa krus. At ang sabi ng Biblia, papatawarin ka niya. Ililigtas ka niya. At ibabalik ka niya sa Diyos. Dahil ang grasya ng Diyos, ulitin ko, Ephesians chapter 2 verse 8, sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay naligtas. Wala nang iba pa na dahilan kung ba tayo naligtas. Let's all stand up and let's close para magkaroon tayo ng 3-minute break at para makapag-prepare tayo for our worship. Let's go to the Lord in prayer. Lord, salamat sa napakadakilang biyaya na napag-usapan namin ngayong umaga. Thank you, Panginoon, sa topic na ito. Salamat, Panginoon, sa malinaw na definition na hindi na kami ngayon, Panginoon, mag-iisip pag sinabing grace, pag sinabing love of God. Alam na namin, Panginoon, na ito ang aksyon na ginawa nyo para iligtas kami. Nang binigay nyo ang inyong anak para maging pambayad sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon. Hindi namin ito deserve. Wala kami, Panginoon, ginawa o anong meron kami para sabihin, dapat mo kami iligtas. Kundi, Panginoon, sa inyong sariling pagmamahal at kaawaan, binigyan nyo kami, Panginoon, ng grasya. Binigyan nyo ang inyong anak para iligtas kami sa aming kasalanan na dapat namin tanggapin sa impyerno. Salamat, Panginoon. Binabalik namin lahat ng kapurihan sa inyong pangalan.
sa pangalan ni Hesus Kristo na aming tagapagligtas. And the people of God say, Amen. And good morning. Let's have a 3-minute break. Kita-kita tayo ng 10:15.